At sa umaga pong ito, ang ating pong itatalakay ay ito pong sakit na kung tawagin po ay ang sakit sa puso o mahinaang puso. At ayon po sa mga eksperto, isa ang puso sa mga pinakamahalagang organ ng katawan. At ayon po sa kanila, ito ang sentro ng cardiovascular o circulatory system at responsible ito sa pagdadala ng dugo, oxygen at nutrisyon sa iba't ibang bahagi ng katawan. At ayon po sa kanila, kung hindi dahil sa puso, ang iba't ibang bahagi ng katawan, gaya ng utak, mga kidney o bato, atay, mga baga at iba pa, ay hindi makakahinga at unti-unting manghihina at masisira din sa kalaunan. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang puso ay 24 oras na nagtatrabaho. At ayon po sa kanila, hindi ito tumitigil sa pagtibok. Isa itong matibay na uri ng kalamnan na nahahati sa kanan at kaliwang bahagi. At dagdag po dito, nakabilang po sa kanang bahagi ng puso ay ang right atrium at ang right ventricle. Ang mga chamber na ito ay responsable sa pagdadala ng dugo sa baga. Sa kaliwang bahagi naman, nabibilang ang left atrium at left ventricles. At ayon po sa kanila, na ang mga ito naman ang nagdadala ng dugo sa mga natitirang bahagi ng katawan. At ayon pa rin po sa mga eksperto, na bagamat ang puso ay isang napakatibay na organ, hindi nangangahulugan na hindi na ito tinatamaan ng sakit. Kung ang mga bahagi ng puso ay may problema o pagkasira, ay maaaring magkaroon ng sakit sa puso o heart disease ang isang tao. At ayon pa rin po sa mga eksperto na bukod sa puso ay maaaring magkaroon ng problema sa iba't ibang bahagi ng cardiovascular o circulatory system gaya ng daluyan ng dugo. At ayon po sa kanila na sa Pilipinas pa lamang ay isa ang sakit sa puso sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga tao. At ayon pa rin po sa mga eksperto, kung may sakit sa puso ang isang tao, maaari siyang makaramdam ng iba't ibang mga sintomas gaya ng pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, irregular na pagtibok ng puso, pagkahilo, pananakit ng ulo, pamumutla, pangangasul ng balat, pamamanas ng tiyan, binti at paa, madaling pagkapagod at madami pang iba. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ng mga sintomas na ito ay depende sa uri ng sakit sa puso. At ayon po sa kanila, ilan sa mga sintomas na nabanggit ay maaaring hindi maranasan gaya ng pangangasul ng balat at pamamanas. At ayon pa rin po sa mga eksperto na ang sino man ay maaaring magkaroon ng sakit sa puso at wala rin itong pinipiling kasarian o edad. Kahit isang sanggol ayon po sa kanila ay maaaring maapektuhan ng sakit na ito kung siya'y isinilang na may problema sa puso o congenital heart defect. At ayon pa rin po sa mga eksperto, maaari ring magkasakit sa puso dahil sa hindi malusog na pamumuhay ng isang tao, na ayon po sa kanila, ang kadalasang sanhi ng sakit sa puso ay ang pagkain ng maaalat at matatabang pagkain, kakulangan sa pag-ehersisyo, labis na timbang, paninigarilyo, labis ng pag-inom ng alak, at iba pa. At dagdag pa po nila na kung minsan naman nagkakaroon ng sakit sa puso dahil sa komplikasyon na ito ng ibang karamdaman. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng sakit sa puso ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng isang tao, lalo na kung hindi ito maaagapan. At ayon po sa kanila, maaari namang makontrol o maibsan ang mga sintomas upang gumaan ang pakiramdam ng pasyente. At dagdag pa po nila, ang ibang uri ng sakit sa puso ay maaari pang malunasan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot, samantalang ang iba naman ay nangangailangan na ng operasyon.
At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito po naman ang pamamaraan kung paano po gagamutin ang sakit po sa puso ng isang tao o kung siya nga po ay mahina ang kanyang puso. Ipinapayo lang po ng mga eksperto na pamamalagiin na magkaroon po siya ng pamamahingang ganap o siya po ay dapat po na mamahinga at ganoon din po naman ay lagi po siyang lalanghap ng sariwang hangin. Ito pong paglanghap ng sariwang hangin, ito po ay magandang gawin sa mga oras po ng mga alas 5 po ng umaga hanggang alas 7 po ng umaga. Sapagkat sa mga oras pong ito ay nakakasigurado po tayo na malamig na hangin sa umaga. Dahil po ito ay halos madilim-dilim pa itong alas 5, kalimitan po ay wala pa pong masyadong tumatakbong sasakyan, lalo tigit ay sa mga lugar po na medyo bulubundukin o malayo po sa kalsada. Kaya po yung pong pamalagian na pamamahinga na maayos, kasabay po naman ay ang paglanghap po ng mga sariwang hangin, lalo tigit po ay sa umaga, ay ito po ay isang malaking tulong ayon po sa mga eksperto para po madali pong gumanda ang pakiramdam ng mga tao nga po na may sakit po sa puso o yung pong tinatawag na mahina po ang puso. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang ikalawa po namang natural na pamamaraan para nga po gamutin ang sakit po na sa puso o yun nga po tinatawag na mahina po ang puso ay ipinapayo lang po nila na kailangan po ang pasyente ay maligo po araw-araw at kumain po ng wastong pagkain. Ito po yung mga tamang pagkain ng isang tao masakit sa puso na kakain po siya ng mga gulay at ng masustansyang pagkain. At pag-iwas po niya sa mga maaalat at matatabang pagkain na maaari pong magdulot ng pagbabara po ng kanya pong mga ugat papunta nga po sa puso. At dagdag pa rin po ng mga eksperto na kakaibat nga po ng pagkain po ng mga masustansyang pagkain, lalo tigit po ay ng masustansyang gulay. Pinapayo rin po nila na magkakain din po ng mga prutas na ito po na may makatutulong din po sa pagpapalakas po ng katawan at pagpapalusog po ng katawan ng isang taong mahina nga po ang puso. At ang sumusunod naman po na pamamaraan ay ito pong mga pangungusap na ito ay ating pong itanong sa matatanda sapagkat ito po ay mga sinaunang pangungusap na maaari pong iti kanila pong naunawaan. Ang susunod po natin na pamamaraan para nga po gamutin ang sakit po na mahina nga po ang puso ay ipinapayo lang po ng mga eksperto na kumuha po ng sariwa pong ugat ng alagaw at kapag po ang pasyente nakakuha ng sariwang ugat ng alagaw ay ito po kanyang ngunguyain at ang agway tiyempo ay ribalbo. Ito po ay mga sinaunang pangungusap. So, muli, inyo pong sana subscribe ang aking pong YouTube channel and then share and like. Ganyan din po, huwag niyo pong kalilimutan na i-click po ang notification bell para po kayo ma-update sa lahat ko pong i-upload na mga videos. Kaya po sa ating pong lahat, sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot ko po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.